Isang magandang lalaki po ako. Yan ang sabi ng aking nanay. Sana all. Ay, na-miss ko kayo kahapon. Sorry ha. Si producer ko, si Jake. Sabi ni Jake kahapon, baka pwede mag-zoom tayo, StreamYard. Paano ka mag-StreamYard? Ang buong building ng bahay ko walang kuryente. You know why? Ang lakas ng ulan, di ba? Maghapon umulan. Grabe. Maghapon po umulan at nag-seep in ang tubig sa breaker ng aking mga, anong pangalan yan? Sa kuryente, mga breaker. Diyos ko, paano yun? E di nag-i-spark. E di sunog yan. Di ba? Grabe. So, lahat ng fire extinguisher nakapila kahapon. Naranasan ba ninyo yung matulog ng hindi kayo naka-aircon? Ang lagkit ng pakiramdam mo. Malamig naman, di ba? Malamig naman. Di naman mainit. Malamig naman kasi bumabagyo. Kaya lang ang lagkit ng pakiramdam mo. Ayun, yung aking outlet sa bathroom nag-spark, nagsindi. Oo. Kasi nabasa. Di grounded, ano? So, kailangan i-shut off ang ating breaker. Walang kuryente sa buong building ko. Pag lumabas ka ng bahay, ang tubig ay hanggang tuhod. Paano ko ilalabas yung sasakyan ko? Di ba? At paano kung tumigil yung sasakyan ko, paano ko bababa? Kailangan naka-wheelchair ako. Ang hirap yan, di ba? Ay, nako, at maraming salamat po sa aming bossing. Pangalan nito, kay Ma'am Cherry Baile, who covered for me last night. Maraming salamat, Ma'am Cherry. Iba si Ma'am Cherry talaga. Very sweet. Paghawak niya ng programa natin. Anyway, ayun ho ang dahilan kung bakit hindi ako nakapasok kahapon. Grabe ang pagkakabaha doon sa aming lugar. Mabuti na anticipate ko nang pinapagawa ko yung building na itaas ko yung basement ko kasi alam ko lumulubog doon sa amin. Ay magmula nang gawin yung building ko in 2016, hindi pa naman bumabaha. Ngayon lang talaga bumaha ng ganyan. Ang dahilan pala, ayon sa DILG, nako, ito ang sinasabi natin, yung mga itinatapo nating mga plastic, mga basura sa tabi ng kalsada, ayan, nagbara. Ang mga pumping stations natin, hirap na hirap dahil nagbara ang mga pumping stations. Dahil ang daming basura. Dapat kasi turuan natin ang sarili natin. Meron tayong disiplina. Bueno, samahan nyo kami dahil tayo ay nadidinig ngayon sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila, sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. Tayo rin po ay kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare na lamang po ang ating live stream ng ating episode tonight at syempre mga kapatid, i-follow, like and share ang ating social media account. Ito ay at Radyo 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at TikTok. Ayan. And don't forget to subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel. Para naman po sa mga nais makibahagi at magbahagi sa ating programa ng kanilang kasaysayan ng buhay, mga kwento ng buhay nila, ng tagumpay, whatever problema na gusto nyong idulog sa ating programa, pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya tumawag po sa ating hotlines sa 8631-5788 at 8631-6674. Samantala, napag-uusapan ho natin napakaraming tao na apektuhan itong walang humpay na pag-ulan na ito at talagang nakita ko yung ilog sa Marikina, yung mga barge. Naku, Diyos ko, nawasak yung bridge dahil natangay yung mga barge. Ang dami yung mga kapatid nating naapektuhan.
At paalala lang po namin ang buong himpilan po natin, lahat po ng mga sister stations natin, bukas po ang Alagang Kapatid Foundation sa inyong tulong para sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong Karina. Kung meron po kayong gustong i-donate o itulong para sa mga higit na nangangailangan na naapektuhan po nitong sama ng panahon na ito, maaari po kayo magpadala ng donasyon sa aming mga bank accounts sa BDO, Metrobank at saka sa BPI. Pwede rin kayo magpadala sa QR code na naka-flash sa ating screen. Yan po ang ating QR code na yan, maaari po ninyong magamit. Okay? Yan po ang ating mga bangko na maaaring makatulong sa atin na tatanggap ng inyong mga donasyon. Banco de Oro, Metrobank at Bank of Philippine Islands. Maraming salamat po. Siyempre ba, sino bang magtutulong-tulungan di tayo na po, no? 9:42 is our time. Pagbabalik natin, ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Huwebes. Pagkain pang-spiritual at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, 25 ng buwan ng Hulyo, kafiestahan ni St. James the Apostle. Sa Tagalog, ang kanyang pangalan ay Santiago Apostol or Santiago Mayor. Ayan. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 20 kabanata ng Ebanghelyo sang ayon kay San Mateo, talata 20 hanggang 28. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Anong gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upo ang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 9:49 ang tungpak na oras sa programang Dr. Love Radio Show. Tayo po ay nasa unang bahagi na
ng ating programa at naipakilala ko ba ang sarili ko? Parang nalimutan ko. Sobrang daldal kasi. Ako po, ako po si Brother June Banaag, OP. Ewan ko kung natatandaan pa ninyo. Dahil absent ako kahapon. Pasensya na sa mga Tres Marias, ha? Naku, na hindi ko man lang nasabihan na ako'y absent. Well, anyway, ang ating pong episode ngayon sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, ay napanood po sa face-to-face programa po na napapanood sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replays sa Signal TV 1PH, Channel 1, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At kung nais po ninyo magkomento o magpadala ng inyong mensahe, may kinalaman po sa mapapanood yung episode, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment po sa ating live stream. O dili kaya, maaari po kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674 kung saan po maaari kayong bumati ng isang maganda, mapagpala at mabiyaya at maulang gabi, brother! Narito ang ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, ang ating episode ngayong gabi ay pinamagatang Please! Please, bayad na please. Narito po, panoorin natin. Marie Chris, anong problema mo? Bakit ka nandito sa face-to-face? Tungkol po sa cosmetics po, hindi po marunong magbayad ng utang. Kaibigan ko po siya dati eh. Pero ngayon, ginagawa ko na siyang kalaban kasi hindi siya marunong magbayad ng utang. Ano ba itong inutang sa'yo? Bagay o pera? Bagay po. Mga items po yun. Oh, so bali pera na rin, ano? Kasi ito yung negosyo mo, nagbebenta ka. Opo. Kailan at paano nag-umpisa itong issue nyo, Marie Chris? Ganito po kasi yun, ma'am. Ano po, 5 years na po ako nagpipisi. Ngayon po, hindi po nasisira yung pangalan ko. Ngayon po, dahil lang po sa kanya, nasira yung pangalan ko, hindi na ako makakuha ng order. Okay. Dahil sa kanya. Okay, so Opo. ito ba yung nilalako mo sa bahay-bahay, ganon? Iniikot-ikot Opo. nyo sa... Pa-order ko po, pa-order. Order. O order Opo. sa'yo, may brochure ka. Opo. Tama? Okay, Opo. tapos, oo, kasi kumpanya yan eh. Dapat nakakapag-deliver ka, kung hindi, hindi ka na talaga pagkakatiwalaan muli. Opo. So, ganyan ang nangyari sa'yo, kaya ka nang gagalaite. Opo. 5 years na po kasi ngayon lang po ako nasira dahil Ngayon sa ka kanya. lang nasira. Opo. Magkano itong pinag-uusapan nating halaga ng cosmetics? Ano po yun? Nasa 3,600. Oh, malaki na rin 3,600 ha. po yun. Okay, so napag-usapan niyo na ba tungkol dito? Lagi ko po siya sinisingil. Pinupuntahan ko po pag due date niya. Inaabot po siya ng due date talaga. Kakasingil ko po nakakasingil eh. Hindi naman po nagbabayad eh. Magiging makulit na po talaga ako kasi ako naman yung kawawa eh. Kumbaga si Jessa ay deadma lang pag sinisingil mo. Opo. Paano nangyari? Paano ba siya nangutang sa'yo? Sabi niya sa akin, gusto ko negotiate sa'yo. Tapos ngayon, sabi ko, sige, pa-ordering kita. Tapos ibibenta niya din. Ngayon, hindi ko na po alam yung nangyari. Basta naniningil ako sa kanya, hindi siya nagbabayad sa akin. Ganun lang, puro lang mangangako siya. Puro pangako, pero hindi niya tinutupad. Puro siya ganyan. At kayo raw ay nagkasakitan na? Opo, nung pinuntahan ko po siya doon, nagkasalitaan na po kami ng masama eh, hindi na po maganda eh. Nagkahilahan na po kami, nagkasakitan kami. Kaya napunta sa barangay, naglabasan na kasi yung mga tao doon eh. Wala pa raw due date, naniningil ka na. Due date na po, may due date po yun. May due May date listahan na. po ako may rito. listahan ka. May listahan ako rito. Okay, so, ayon lang naman yon sa research. Kasi pwede namang i-deny talaga. Siya ang umutang ng item. Kaya tawagin natin, Jessa, pasok. Sinungaling ka! Magbabayad ako sa'yo! Sira ulo ka! Magbabayad ako sa'yo, Marie. Alam mo yan, bayad ako sa'yo December. Ito lang January hanggang March. Kapal ng mukha ko. May pirma ka? May pirma ka? Oh, may buwag ako dito. Bayad ako. Alam mo. Oh, good pay ako sa'yo December. Alam mo yan. Itong January, February, March lang hindi. Jessa, nakapagbayad ka ba? So, 3,600 ba talaga yung utang mo? Opo, ma'am. 3,600. Kailan ang huli mong bayad? Nung ano po, ma'am, December 22 po.
may resibo ka, huli mong bayad is December, pero tama naman ang sinasabi ni Marie Chris na ang utang mo ay 3.6 pa rin. Ano ang nangyari sa'yo at hindi ka nakapag-deliver ng bayad dun sa item na kinuha mo? Ito, ganito po kasi yan, Ma'am Carla. Nung December po, bayad po ako noon. Lagi po ako nagbabayad sa kanya. Ito lang pong January hanggang March po, hindi po bayad. Wait, sigurado ka. Oo, bakit? Totoo naman. Okay, January to March. Yan lang ang pinag-usapan ba natin, Marie Chris? Kasi 3.6 naman eh. Yung 3.6 na yan, January to March ba yan? Ano po? Opo, January to March. Kasi December okay naman po siya eh. O yun na nga. So bakit kasi nagsabi ng, uy, sigurado ka? Yun lang naman ang sinasabi ni Jessa. Okay, Jessa, hindi na natin kailangan yung listahan kasi tama naman ang tali nyo. Bakit hindi ka na makabayad? Eh, kasi nga po, ma'am, natanggal po ako sa trabaho. Hindi ko lang po nasabi sa kanya. At bakit ikaw pa daw ang matapang tuwing ikaw ay sisingilin? Eh, paano naman, ma'am, maniningil yan sa maraming tao, pinapahiya ako. Sigurado ka? O, sigurado ako. Narinig mo ako? Nalaman ko yun. Na-record mo. Alam mo, di ko malalaman. Ang daming marites sa mundo. Oo, bakit kayo nagkasakitan nung naningil na si Marie Chris? Ano nangyari nun? Pumunta po sa bahay yan, ma'am. Kinukulit talaga ako, ma'am eh. Sinabi ko na nga na wala pa ako Siyempre, babayad. sino ba naman hindi Dapat mahuli? intindihin mo rin ako, wala Intindihin, pa bakit nga. alam ko babuhay Bakit ako lang mo? bang may utang sa'yo? Ha? Ako lang ba may utang sa'yo? Oo. Ako lang ba may... Ikaw lang yung mahirap singilin. Ang mahirap singilin talaga. Wala mahirap singilin. Buti nga, inaisipan pa kitang bayaran kahit pinapahiya mo ko. Bakit? Bakit? Yan natural na bayaran mo. Ako tuloy masisira sa'yo eh. Okay, Pinahiya bakit mo ko eh. Dahil napahiya ka at pinahiya ka at nabastos ka, so ang feeling mo parang ang sarap nitong hindi bayaran. Ganyan ba? Oo, ma'am. Kasi yung kupal yan, ma'am eh. Okay. Maniningil sa maraming tao. Pwede naman tayo mag-usap na tayo lang. Bawa, diba? nahiya naman ako sa bra. Ginamit ang jowa mo. Utang-utang ng bra. Bra para sa jowa, pero hindi kayang bayaran. Eh, mahal ko yung jowa ko eh. Kaya ako yung ginagawa eh. Bakit? Wala ka na doon, babayaran kita. Babayaran ko naman yung utang ko. Jessa, magandang umaga sa iyo. Pinapakinggan kong mabuti yung paraan ng pagbibigay mo ng katwiran. Parang, pasensya na ha, pero parang wala sa hulog. Ano? Wala sa tamang baksak. Si Marie Chris ay nagpapautang. Nang pautangin ka niya, nagtiwala siya sa iyo. In fact, lahat ng nagpapautang, nagtitiwala doon sa pinauutang nila. At sabi nga ni attorney, pag utang-utang, binabayaran. Miski anong katwiran mo, babayaran mo yan. Kaya lang, nakita ko lang kasi dito, parang hindi ayos ang priority mo sa buhay mo. Kasi, umutang ka kay Marie Chris at si Marie Chris naman ay umuutang sa kumpanya para maibenta yung mga items na yon. Imbis na ibenta niya, sa'yo niya ipinasa. Dahil inutang mo sa kanya, pinagtiwalaan ka niya, di ba? Pag hindi mo nabayaran yon kay Marie Chris, ibig sabihin, hindi niya mababayaran sa kumpanya, magkakaroon siya ng penalty. Ang resulta, ayaw na siyang pagtiwalaan. Now, hindi naman kasi maganda yung paniningil ni Marie Chris sa iyo eh, di ba? Pinapahiya ka niya. Hindi sa gusto kong kampihan si Marie Chris. Pero pag ikaw ang nagpapautang at alam mong niloloko ka na nung umutang sa iyo, pinasasakay ka sa balat ng mani, mauubos talaga ang pasensya mo. At ang unang reaksyon ng tao, nagtataas ng boses para madinig mo yung kanyang gustong sabihin. So, diyan magsisimula ang misunderstanding. Hindi ko na pakakahabaan, kailangang i-prioritize natin. Tayo naman lahat may utang. Ako may utang sa Meralco dahil nagbayad ako kahapon. Ngayon may utang na ako sa Meralco. Pero pinaplano natin yan. No? Hindi pwedeng sabihin sa Meralco, wala pa akong pambayad eh. Babayaran kita, maghintay ka. Hindi pwede sa Meralco yun, puputulang ka. Yun ang realidad ng buhay natin. Ang akin lamang sa iyo, umutang ka ng bra para ipagamit sa iyong syota. No? Pwede naman sigurong gamitin yung mga lumang bra. Ano? Pwede naman gamitin, nakatago naman yun. At sa akin lang, i-prioritize natin ang pangangailangan, yung needs. Ano? Kailangan ko ba ito o gusto ko lang? No? Kailangan yung importante lang. As much as possible,
Huwag tayo mangutang. Kung kaya nating tiisin, tiisin natin, mag-ipon tayo hanggang sa mabili natin yung gusto natin. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Maraming salamat din sa iyo. Iyan ang sinasabi natin. Gusto mong maging galante dun sa syota mo, bibili ka ng bra, uutang ka ng bra para maisuot ng syota mo. Wala ka palang pambayad, tinabangan ka na magaling. Di, huwag mo nang pagsuotin ng bra yung syota mo at nang wala ng hirap. May tatanggalin ka pang bra eh. Di ba? Huwag ka na magbra, tinabangan ka ng kulog. Pagkatapos, uutang ka pag nasingil ka, magagali ka. Pag nasingil ka at napahiya ka, sasabihin mo, ayoko nang bayaran ka. Napahiya ako eh. Kuneho ka. Kakainis ng mga ito. Parang ganyan yung mga issue ngayon eh. Jake, di ba sa social media, yan ang issue ngayon eh. Magsusuot ako ng damit pambabae, hahabaan ko ang buhok ko, pagkatapos iinom ako ng Dayan, di ba? Ng pills. Pagkatapos tatapalan ko ng makapal na makeup ang mukha ko, ayusin ko ang kilay ko, pagkatapos pagharap ko sa'yo, kailangan tawagin mo akong ma'am. Di ba? Ganyan ang nagiging issue ngayon eh. Ano ba? Pinili mo yan. Ikaw ang pumili niyan. Bakit pati ako'y dadamay mo? Ikaw ang umutang. Ngayong sinisingil ka, magbayad ka. Talaga naman, masyado kayong entitled eh. Di ba? Mga mangungutang. Pag ganyan kayo ng ganyan, wala nang magpapautang sa inyo. Gusto nyo, subukan nyo mangutang kay Jake. Kung siguro mga 50,000, madaling mapapahiram sa inyo ni Jake yan eh. Di ba? 50,000 ang tubo niyan a month, 0.49%. Di ba? Kaya lang, magbibigay ka ng kopya ng birth certificate, baptismal certificate, confirmation certificate, NBI clearance, police clearance, and everything. Oras po natin, 10:01 in the evening. Thank you, Direk. Tig po ni Sylvia Latore at ang awiting Ginintuang Ani. Yan po kasi request ng ating producer, si Jake Bacud, kasi napakaganda ng aral na nakukuha dyan po sa awiting yan ni Sylvia Latore. Ayan ha, Jake, nadinig mo na request po. Ganun talaga di ba? 13 minutes after 10, narito po ang reaksyon ng ating mga tagapakinig sa ating programa, sa ating itinampok na feature. Utang na naman to. Utang na loob! Babayaran kita pag nagkapera ako, hintayin mo lang. Sawan-sawa na ako dyan. Sabi ni Lina ho, talagang mahirap magpautang. Kung sino pang may utang, siya pa ang matapang. Pagdating ng singilan, maraming dahilan. Magpakatotoo kayo. Lalo kayong mahilig sa utang. Sana matuto kayong umintindi sa pinagkakautangan nyo. Alam mo, sa totoo talaga, napakahirap na may utang. Ano? At alam nyo, para maiwasan natin yan, bago tayo bumili, Diyos ko, guilty rin ako dito eh. Guilty rin ako dito. Bago tayo bumili, isipin natin ang makaitlong beses. Kailangan ko ba ito o gusto ko lang bilhin? Si June Banaag, napaka-engot. Ilang beses nang nabiktima ng scam sa social media. Huwag kayong bibili sa social media, maniwala kayo. 99.9% scam. Diyos ko, kailan lang may binili ako. Sabi ko, kasi may brand pa o may brand yung yung parang relos ba? Parang relos na makakapag-sabi sa'yo ng blood sugar count mo. Kailangan ko yon kasi sabi ng doktor ko, tumataas daw ang aking blood sugar. So, kailangan ma-monitor ko. Umorder ako. 999 pesos. Sabi ko, mura na ito. Bumili ako. Dineliver sa bahay. Binigay ko na 1,000. Nako, kinakabahan ako. Sabi ko, ba't ganito? Kinakabahan. Pagbukas ko, alam niyo yung relo na nandoon, siguro mabibili niyo sa Divisoria 20 pesos.
Oo. At ano, hindi nagwo-work. Hindi nagwo-work. Diyos ko. Oo. Diyan ko nabili sa sa social media, Diyos ko, kasi walang kadala-dala si Jun Banaag. Sabi ko, di bale, limos ko na yung 1,000 na yun sa mga nangwawalang hiya. Di ba? Kahit bumabagyo, ang daming nangwawalang hiya pa rin. Oo. Oo, yung smartwatch daw yun. Kaso may ginagamit nila yung isang pangalan ng medical supplier na nagsisimula sa letter O. Yan. Sabi ni Ruth Boss. Talaga ba? Yung bang apelido niya? Boss talaga? Pag binaligtad mo yung apelido niya, Ruth Subsub. Ruth, sabi ni Ruth, ang utang ay dapat bayaran. Kaya maliit lang yan o malaki. Ang importante, hindi ka masira sa taong pinagkakautangan mo. Pag sinisingil nga siya, sinasamantala niya yon. At ginagawa niya, nagiging dahilan niya dahil pinahiya siya. Dahilan niya para hindi na magbayad kasi pinahiya mo ko kuneho ka. Kaya ka pinahiyaan yan. Sawan-sawa na ng paniningil sa'yo, pinagtataguan mo, kambing ka. Tanong natin kay Teacher JC Calasikas, ano ang masasabi niya bilang isang guro? Ano kaya kinalaman ng mga guro dito? May mga guro ba, Teacher JC, na nangungutang din? Ang taas ng sweldo ninyo. Teacher JC Calasikas, welcome to Dr. Love. Brother Jun, magandang gabi. Ang biyaya at mapagpalang gabi sa iyo at malamig na gabi rin. Magandang gabi rin sa iyo, brother. Brother. Oy, JC, Yes, brother. meron bang teacher na nangungutang din? Brother Jun, ayon sa Code of Ethics sa professional teacher, bawal na bawal po ang mangutang ng teacher, lalong-lalo na po sa mga estudyante at sa mga magulang. Ay, oo. Bawal na bawal. Pero, pwede ba sa mga teachers na sabihin sa mga magulang na mag-donate naman kayo ng pambili ng kurtina at saka pambili ng chalk at saka pambili ng pambura, gagamitin na, at saka electric fan, things like this. Okay Ay, ba yun? pag sa pilitan, Brother Jun, bawal mo yun, nakakahiya Hindi nga sa pilitan, pero parang pero sa pag pilitan yun. Pag may kusa o nag-donate, wala namang problema. Oo. Paano mo sasabihin hindi sa pilitan? Ayun, sa public school kasi, di ba, may mga... Ay, sa public school, bawal yan. Di ba? Oo. Pero may PTA yan na may donation, may dinadaan sa PTA. Pero yung may lalabas na pera, nakabawal na bawal mo yun. Anong masasabi mo dito sa storya ni Jessa at saka ni Marie Chris? Ayun, wala dyan, yung pinaghirapan nung isa na yung magkaroon man lang siya ng gamit, no? Tapos utangin lang ng iba at di babayaran. Yun yung pinakamahirap na gawin. Pagka responsibilidad mong, kung ikaw ay nangungutang, responsibilidad mong bayaran. Well, in fairness naman, kaya naman siya nangutang ng bra. Pinagamit niya doon sa syota niya. Kaya wala. Oo. Na-experience na namin yan, Brother Jun, sa dati ko school na may nagbebenta ng mga kwan, ng mga item. Oo. Pero okay naman, nagbabayad naman yung mga... Okay naman kasi Pinalo ka magbenta ng mga items. Kaya lang, doon sa muutang, pinautang ka, pinagtiwalaan ka. Pagdating nung responsibilidad mo magbayad, di ba? Yes. Kasi may tiwala sa iyo ang tao na umutang sa iyo. Oo. Lalo-lalo na. Baka mamaya saka nagbabayad pagka luma-luma na yung bra. Wala na. Kupas na. Oo. Kupas na. Hindi na nagwo-work yung garter. Oo. may mga ganyan na sitwasyon Oo. Hindi Anong sasabihin mo kay Jessa na siyang umutang ng bra na pinagamit yung bra sa kanyang syota na mahal na mahal niya. Mahal na mahal niya, kaya siya umutang ng bra. Diyos ko po, kung mahal na mahal mong syota mo, sana pagbibilang mo na ng bra na hindi na dadami pa sa utang. Pero mahal na mahal niya. Kung ako may syota, sabihin ko sa kanya, huwag ka na magbra. Kasi, uutangin ko pa eh. Tapos papasuot ko sa'yo, utang. Di huwag ka na lang magbra. Mas presko.
Di ba? Oo. Pag-utang. Pero wag ako, Di ka magkaka-cancer. Oo, brother Jun, may jowa. Bibilang ko bra ng jowa ako. Bibilang mo ng bra? Siyempre. Sa akin di na. Kasi minsan yung bra dito mainit daw yung bra dito sa may bandang ibaba kasi may bakal or something. Pag dumaan ka sa immigration, sa customs sa airport, tumutunog. Oo. Papahubad pa yung bra mo sa'yo. Doon ka na lang mag-bra. Yan ang Joke lang yun. Okay. So yun, brother Jun, yun lang. So, Sige, sino shoutout natin? babati lang ako, brother Jun, dahil bukas po i-retreat namin sa Colegio de San Agustin, San Jose del Monte, Bulacan. And then, brother Jun, bukas ikapistahan po ni Santa Ana, San Joaquin. Uy, sa amin, fiesta sa amin bukas. Pupuntahan ng tanang, brother Jun, sa may Hagonoy, Bulacan, yung National Shrine doon. Ang National Shrine of St. Anne. St. Anne po, yung binabahang doon ng simbahan. Yun, oo. Tuloy na tuloy po ang kapistahan doon bukas. Kahit baha. Ayun. Okay. Wala na. Maraming salamat, brother Joe. Thank you, JC Calasikas ng Bulacan. 21 minutes after 10 o'clock, napag-uusapan ho natin ng baha. Napag-usapan natin ang mga naapektuhan ng baha. Ang dami ho tayo mga kapatid na naapektuhan ng baha. At bukas po ang ating Alagang Kapatid Foundation para po sa inyong mga tulong kung gusto po ninyong tumulong para sa mga naapektuhan ng habagat at ng bagyong Karina. Para sa donasyon, maaari pong magpadala ng donasyon sa aming mga bank accounts sa BDO, Metrobank at BPI. Naka-flash po ang mga detalye sa ating screen. Yan po ang ating mga bank accounts sa Banco de Oro, Alagang Kapatid Foundation Incorporated, sa Metrobank, Alagang Kapatid Foundation Incorporated, at sa Bank of Philippine Islands, Alagang Kapatid Foundation Incorporated. Kung hindi po naman kayo masyadong naapektuhan, tayo na po ang tumulong doon sa mga naapektuhan. Maraming salamat. Ang ating oras, alas 10:23 ng gabi. Magandang gabi. Ang pagbati po ni Lilian Panaligan Buen, buhat po sa ating senior avid fan ng Parañaque City. Beth Trabalyo ng Naik Cavite, Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, Alani Hungko ng Kuwait. Magandang gabi kay Chato sa Avedra sa Cluti na ilang taon na po, 27 years na nakikinig sa programa natin. Roberto Ignacio, pa-shout out naman kay Joey Buerano, Jovan Francisco at June Benitez. Kaarawan po ni na Flory Santos at John Nicolas Brieva ngayon. Happy birthday! Present po ako palagi buhat sa Pasay City. Angelita Banatao ng Pateros. Si Marvin Riabad ng North Caloocan. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin, Tondo, Manila. Lance Abellion, ang ating spoken word artist. Buwabati na magandang gabi at happy listening. Thank God the rains have stopped. Prayers for those who are still affected. Watching from Sampaloc, Manila, Carmelita Linya Neira. Magandang gabi po. Susan Reyes Montinola, isa sa mga naapektuhan dyan sa San Pedro, Laguna. Amadeo Giorgio Gonzalez, Mami Lorlene Gonzalez ng Metro Davao. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Lien Lobepania Anul Ed. Buwabati na magandang gabi at happy listening. Nanonood daw siya ngayon. Venancio Baltazar, nakikinig po sa radyo from Las Piñas. Pa-shout out po kay Reggie Oleja Valleser. Miss na kita talaga. Wow, sweet. Baby Sidenio Liagas ng Karatagan Pio Duran Albay. Mamshi Elves. Beth Trabalyo ng Naik Cavite. Vilma Factor. Pabati po sa aking asawa si Vilma Palpalatok na palagi nakasubaybay sa inyong programa gabi-gabi dito sa Kabagan, Isabela. Maraming salamat po sa mga taga Kabagan, Isabela, lalong-lalo na kay asawa na si Vilma Palpalatok. Thank you!
very so much. Good evening and happy listening, G. Alindogan, Tita Alice Kawachi. Magandang gabi at happy listening to you. Kay Zenny Dayang Hirang. Magandang gabi kay Engineer Mercy Santos. Hiniram ko yung kanyang electrician na dapat magtatrabaho sa kanya Sunday. Pinagkatiwala niya sa akin yung electrician niya. Thank you, Pards. Maraming salamat din kay Zenny Raimundo ng Pasig City. Ay, hindi pala Pasig ng Surrender 1 sa Taguig City. Maraming salamat sa inyo, ha? G. Alindogan at saka si... Anong pangalan nito? Si Kuti Mercado. Magandang gabi. 26 minutes after 10, second portion ng Dr. Love Radio Show. Ang umawit niyan ay si Steve Lawrence at ang kanyang butihing may bahay, si Edie Gourmet. Yan. Mag-asawa ho yan. We have 29 minutes after 10. Pagbabalik ko natin ating tutunghayan, very interesting story ng liham kasaysayan itong si Lindsay ng Concepcion, Marikina City. Sa mga nakikipagrelasyon sa mga syota nila, sa mga nagpaplano na mag-live-in, sa mga nagpaplano na makipagbahay-bahayan, kasama ng kanilang syota at titira sa bahay ng biyanang hilaw. Sa mga nagpaplano na bumukod na dahil mahal naman siya ng kanyang boyfriend at bakit nga naman magpapakasal pa naghihiwalay naman, di ba? Magandang pangarap yan. Pangarap ko, pag nagkaroon ako ng karelasyon, maghiwalay kami. Di ba? Pangarap ko yung ganoon. Bakit mo papakasal pa? Maghihiwalay naman, papakasal pa. Wow, kung kami ang tatanungin nyo, go kami dyan, go. Sarap. Oo. Sex lang ng sex sa gabi. Pagka nagkasawaan na, thank you. Ganun na lang. O, di ba? Yan ang ating topic mamaya, ho. Ito ay buhat kay Lindsay ng Concepcion, Marikina City. Tinatanong, dapat ba na may expiration date ang inyong kasal o ang inyong pagsasama? Sangayon ba kayo doon? Expiration date, parang gatas. Napapanis after 2 weeks. Ganon. Naghahanap lang kayo ng mga palusot, di ba? Ito, since time immemorial, bago ka ikasal, pinag-iisipan, may kasabihan dyan mga matatanda. Ang pag-aasawa ay parang hindi tulad ng kaning isusubo na pag napaso, iluluwa. Hindi tulad ng kaning mainit na isusubo na iluluwa pag napaso. Hindi ganyan ang pagpapakasal. Ito ay lifetime perpetual commitment yun. Kaya kung mahal na mahal mo, handa mong tanggapin itong syota mo kahit anong klase ng mukha niya. Kasi kahit kamukha niya yung taga Cebu, yung lalaki nagdamit babae, nagpahaba ng buhok, kahit gano'n ang mukha niya, pakasalan mo. Kasi love mo di ba? O, yun. Anong plano niyo? May plano ba kayong mag-live-in? Kung kaming tatanungin niyo mga lalaki, okay lang sa amin yan. Live-in na lang tayo. Di ba? Maraming advantages sa amin yan Pero mo, hindi na kami magha-hire ng labandera, ng planchadora, ng cook, ng housemaid, at saka sa gabi libre pa ang sex. Diba? Sana Ganyan talaga. Sana libre ang sex, one to sawa, anytime. Yon. Pagka live-in, ganyan. Pero ang pakinabang ng mga babae sa live-in? Yan ang tatalakayin natin mamaya. Oras, 10:32. 10 o'clock. Narito ang liham kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi sa ating palatuntunan. Padala ni Lindsay ng Concepcion, Marikina. Dear Dr. Love, good evening po at kumusta po kayo? Sana'y okay po kayo at nasa maayos sa kalusugan. Sumulat po ako para idulog ang nararamdaman ko sa aming relasyon
ng kinakasama ko. Tawagin niyo po ako sa pangalang Lindsay mula sa Concepcion, Marikina. Ako po ay 33 anyos at may 2 anak, isang lalaki, isang babae. Nagkaanak po ako sa una kong karelasyon pero tuluyan niya akong tinalikuran, maging ang aming anak na 7 years old. Hanggang sa nakilala ko si Axel mula sa common friend namin, naging kami ni Axel after 8 months and a year after, nagkaanak kami. Nag-live-in na kami at tumira sa bahay nila dito sa Marikina hanggang sa umabot na po ng 5 years ang relationship namin. Tanggap naman niya ang anak ko sa unang karelasyon ko. Katulad ng ibang mga babae, noon ko po pinangarap talaga na maikasal kahit man lamang sa huwes. Matagal ko na po itong hinihintay pero hanggang ngayon, wala akong nararamdamang engagement plans mula kay Axel. Ayoko rin namang tanungin siya dahil baka isipin niyang isinisingit ko pa ito sa gastusin namin, lalo na sa pagpapaaral sa mga bata. Pareho naman kaming may trabaho, kaya I don't see any reason na hindi naman kayang gumastos para sa kasal, kahit super simple lang. Natatakot lang ako dahil habang tumatagal, hindi na rin katulad ng dati ang init or spark ng pagsasama namin. Normal po ba ito, Dr. Love? How do you keep the love alive and burning? Ito kaya ang dahilan kaya parang wala siyang balak na pakasalan ako. Sabi kasi ng friends ko, normal lang naman daw na parang wala nang gaanong spark as time goes by, pero pipiliin niyo pa rin daw ang isa't isa dahil may nag-uugnay pa ring pagmamahalan. Gusto ko na rin sanang magpakasal kami para may panghahawakan kami at masabing may basbas na ito ng batas at ng simbahan. Ay nako, Dr. Love. I don't know what to feel. Hindi ko alam kung paano ito bibring up sa kanya, lalo na't ayokong isipin niyang pinangungunahan ko siya. Pero hihintayin ko po ang advice niyo, Dr. Love. Alam kong maliliwanagan ako tungkol sa concern kong ito. Salamat po ng marami sa inyo at sa inyong radio program. Gumagalang Lindsay ng Concepcion, Marikina. Maraming salamat sa iyo, Lindsay. Isn't it too late? hindi pa naman sana, I hope. Well, anong hanapin nating spark? Ito, real talk, ha? Believe me, because we celebrated our 55th wedding anniversary last June 14. 55th wedding anniversary. Meaning, sa loob ng 55 taon, araw-araw, gabi-araw, yung mukha ng asawa ko ang nakikita ko. Bago ako matulog sa gabi, yung mukha ng asawa ko ang nakalantad sa mukha ko. Paggising ko ng umaga, mukha pa rin ng asawa ko ang makikita ko. 55 taon. Can you imagine? Nakahanapan niyo ba kami ng spark? Hanapan niyo kami ng spark doon sa 55 years na. Siguro first 10 years ng aming relationship. May excitement na gusto mong palagi kayo magkasama. Di ba? Real talk. Ako minsan, may mga araw na gusto ko ako lang mag-isa. Maniniwala ba kayo pag kami bumibiyahe mag-asawa papuntang Manawag, Pangasinan, pag magsisimba kami doon, magmula sa Taguig hanggang sa Manawag, hindi kami nag-uusap.
Kasi nakafocus ako sa pagmamaneho. Oh, di ba? At nagkakaintindihan na kami. Sa kilos pa lang, alam ng misis ko kung kailangan ko ng tubig. Nauuhaw ako. You know, ganun pa man, kung papipiliin mo kami pa rin ang magsasama. Bakit? Kasi mahal namin ang isa't isa. At yung bagay na yon, hindi mapapalitan. Hindi porke ikinasal kami sa huwes. Actually, kinasal kami sa huwes kasi itinanan ko yung misis ko nung araw eh. Kinasal kami sa huwes. Pinakasalan ko yung misis ko sa huwes bago kami namanhikan. Para sigurado, di ba? Oh. Ang mayor ng Taguig noon ay lolo ko. Kaya okay lang. Pagkatapos, ikinasal naman kami sa simbahan. Yan. Balikan natin ang problema nitong si Lindsay. Huwag puro problema ko ang pag-usapan natin. Lindsay, may ilang taon na rin silang nagsasama nitong kanyang kalibin na si Axel. Okay? Meron na silang isang anak. Ang pangarap ni Lindsay, makasal sila kahit man lamang sa huwes. Yung simple. Well, sabihin ko sa'yo, kung ako ang boyfriend mo, bakit ko pa paplanuhin na pakasalan ka? Pumayag ka naman sa loob ng ilang taong pagsasama natin, pumayag ka na walang kasal. Bakit pa kita pakakasalan? Libre na ang sex ko hanggang nagsawa na nga ako sa katawan mo. Meron pa akong cook, tagaluto, tagalaba, tagaplansya, tagalinis ng bahay, tagapaligo ng anak. Katuwang ko pa sa paghahanap buhay. Bakit pa kita pakakasalan? Pumayag ka namang hindi ikasal. So that's the first question. Now, aasahan mo pa ba itong kalibin mo na papakasalan ka at mag-o-offer sa iyo ng kasal? Bakit nga kita pakakasalan? Magbigay ka ng magandang dahilan. Nakukuha ko naman ang gusto ko nang hindi tayo kasal. See? Kasi ang iniisip ng boyfriend mo, yung sarili lang niya. Alam ba ninyo na sa mga babae katulad ni Lindsay, napakahalaga na mapakasalan sila ng kanilang minamahal dahil ito ang pagpapatunay na talagang mahal mo at iginagalang mo ang babaeng ito. Dahil susumpa ka sa harap ng tao at sa harap ng Diyos na magmamahalan kayo at magiging tapat ka, paglilingkuran mo siya sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, till death do you part. Now, sa legal, sa huwes, lahat ng mga karapatan, Lindsay, bahagi ka. Kung ang asawa mo ay naguhulog sa social security system, kasama ka doon na makikinabang. Pag natsugi ang asawa mo, ikaw ang tatanggap ng pensyon. Kasi ikaw ang asawa. Lahat, pag may binili ang asawa mo na property, kapangalan ka, nandun ang pangalan mo sa property. At sa kanya, okay lang yun kasi mahal ka niya, asawa ka niya. Hindi inaasawa, asawa ka niya. See? Lahat ng mga benepisyo ng isang tunay na asawa nasa sayo. Nasa iyo ang karangalan na matawag kang Mrs. Karapatan mo yan sapagkat naglilingkod ka sa kanya at sa inyong mga anak. Karapatan mo na hingin sa kanya na pakasalan ka. Hindi po pwedeng naghihintay ka lang kasi kung maghihintay ka, aabutin ka ng siyam-siyam. I'm telling you. Hindi magkukusang pakasalan ka. Kaya ikaw na ang magsabi sa kanya dahil
karapatan mo yan. Natatanda kang pinakikisamahan ka lang. Hindi ka asawa. At wala kang security. Kapag naisipan niya at nakakita yan ng isang babaeng mas mabango kesa sayo, isang babaeng mas maganda ang katawan kesa sayo, isang babaeng mas bata kesa sayo at mas sariwa, napapayag na maging kabit, iiwanan ka niyan. Pupwede niyang gawin sapagkat hindi ka asawa at ikaw wala kang habol. Yung anak mo sa kanya may habol, ikaw wala. See? So, kailangan makasal ka. Now, iba ang kasal sa simbahan. Ang tawag diyan, sacramental wedding. At pag sinabing sacramental, ito ay sakramento na dinadaluyan ng biyaya ng Diyos para sa inyong mag-asawa. So, yan ang mahalaga dyan. Now, ang tanong, kailangan ko bang sabihin sa kanya, hindi ba nakakaya na para akong naghahabol? Dapat lang maghabol ka. Kasi, inalipin ka na niya. Libre ang sex, durog na ang katawan mo sa kasa-sex. Pero hindi binibigay sa iyo ang karapatan at ang dignidad na matawag kang asawa. Now, ikaw ang tatanungin ko. Kung nahihiya ka na hingin ang iyong mga karapatan bilang isang babae, ikaw ba'y nakahandang habang panahon ka na lamang nandyan sa isang tabi na matawag na kinakasama lamang? Handa ka ba na makita ang kinakasama mong lalaki na iiwanan ka isang araw dahil may nakitang iba dahil hindi naman kayo kasal? See? Kung ikaw ay kasal, lahat ng karapatan ay pupwede mong habulin sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. At karapatan mo na ibigay sa iyo ng kinakasama mo ang karangalan na matawag na asawa or wife. Lindsay, ito na ang panahon para malaman mo ang katotohanan buhat sa kanya. Aasa ka ba sa wala? O aasa ka sa isang pangakong maaaring magkaroon ng katuparan? Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Magitan ng awiting ito, pansamantala po magpapaalam ang inyong lingkod. Umaasang ang naging 1.5 oras ng ating pagsasama ay naging makabuluhan. Hanggang bukas muli, sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager na napanood po ninyo kagabi na uod ng ganda, Miss Cherry Baile. Ang ating producer na si Jake Bakwood, Direct Shake Mamaril. Ang ating technician Aaron Tolentino. Ang ating ORAD operator Mike Santillan. Ang ating PA at Avid operator Jairi Ann Manipon. Ito po si Brother June Banag, OP. Pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.